DZDG 96.7. We talk, you listen. Yes, we talk, you listen. It's 11:11 in the morning. Siyempre kasama niyo na naman ngayong umagang ito ang nag-iisa ninyong Bebe Loves na alam kong na-miss nyo ng bonggang-bongga. Your one and only Greta. Dito yan sa programa na palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban Na. Yes, isa't kalahating oras na naman. Samahan nyo akong dibdibin itong mga bagay na idinudulog sa ating himpilan. Diba? Ng mga taong walang mapagsabihan ng kanilang mga dinidibdib, ng mga nagpapabigat, nagpapasikip ng kanilang mga dibdib. Yes, of course, nandito kami para damayan kayo at syempre magbigay ng mga possible na solution na maaaring makatulong dyan sa mga problema ninyo. Diba? Kasi alam niyo yung mga ganyang problema kapag pinag-uusapan yan, mas gumagaan, mas madaling i-carry. Diba? At syempre baka kayo merong mga gustong idulog din dito sa ating himpilan o di kaya naman makarelate kayo mamaya doon sa ating didibdibin of the hour. Pwede kayong magkomento o mag-text sa aming official text line is 0929-216-8100. Again, that's 0929-216-8100. At syempre at this point, live tayo ngayon sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. At kung nais mo namang mapakinggan ang aming huntahan, pati na rin ang magagandang musika na hatid sa inyo ng aming himpilan pero wala kayong radyo paglabas nyo ng inyong mga bahay, pwede nyo kaming puntahan, i-visit ang aming official website para naman mapakinggan nyo pa rin kami. Nang dire-diretso, punta ka lamang sa www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon magdamag dito lamang yan sa DZDG 96.7. We talk, you listen. At of course, maya-maya lamang babasahin na natin kung ano nga ba ang ating didibdibin para sa oras na to. In the meantime, ipagpatuloy nyo muna ang pakikinig ng magagandang musika mula sa ating himpilan. Here is Ben and Ben with Sa Susunod na Habang Buhay. Somewhere Down the Road by Barry Manilow. It's 11:22 in the morning. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. We talk, you listen. You listen. Yes, we talk, you listen. Kasama niyo pa rin ang nag-isa ninyong Bebe Loves, your one and only Greta. Ganda nung kanta, no? We have the right love at the wrong time. Kayo ba nakaka-relate dyan? Daming ganyan, no? Ang daming ganyan sa paligid. You know, finding the right person at the wrong time. Yung tipo na, alam mo yun, handa ka na. Alam mo sa sarili mo na, handa ka na. Pero yung status quo nyo, hindi handa para sa inyo at sa pagmamahal na, you know, para sana sa inyong dalawa. Ang hirap siguro ng ganung pakiramdam, no? At yan ang hirap na nararamdaman ng ating letter sender of the day. Finding the right person, finding the perfect love at the wrongest of times. Diba? So, basahin na natin kung ano nga ba ang kwento ng buhay ni Rian. DJ Greta. Ako
Ako po si Rian. 40 years old na po ako ngayong taon. Isa akong single mother na hiwalay sa asawa. At ang ex-husband ko naman nagkaroon na ng ibang pamilya sa labas. Kasal pa po kami. Legally, kasal pa kami dahil wala pa kasi kaming pera para magpa-annulment. Matagal-tagal na rin po kaming walang pag-uusap dahil hindi rin naman po niya ginagampanan ang pagiging ama niya sa aming mga anak. Pero dahil nananatili akong tapat sa sinumpaan namin, iniiwasan kong magmahal ng iba. Marami na akong nakilala, marami nang nag-attempt, pero wala akong in-entertain kahit isa. Pero nag-iba ito nang makita kong muli ang first love ko noong high school. Si Peter. Nagkita kami sa high school reunion at nalaman ko na hiwalay na rin pala siya sa pinakasalan niya. Halos pareho kami ng sitwasyon, sa totoo lang. Ilang buwan na rin kaming nagkakakwentuhan, nag-uusap, nagkakaaya ang lumabas. Ngayon lang ako ulit kinilig ng ganito. Parang handa na akong subukan muli ang magmahal. Pero, may karapatan pa ba akong magmahal at makipagrelasyon sa iba muli? Kahit na hindi pa naman kami legally separated ng aking asawa? Nagmamahal, Rian. At yan nga po ang dinidibdib ng ating letter sender na si Rian. O mga listeners, mga netizens, yan, baka po meron kayong maipapayo sa ating letter sender. Baka kayo dumaan sa katulad na sitwasyon o baka ngayon dumadaan kayo sa katulad na sitwasyon nitong ating letter sender. Maaari kayong mag-text ng inyong komento, ng inyong saloobin sa ating official text line 0929-2168100. O di kaya naman mag-comment sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang live ng Dibdiban na sa DZDG Destiny Radio. At napakinggan na nga natin ang dinidibdib ni Rian. Maya-maya lamang, pag-uusapan natin yan, Rian. Alright, so, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. At sa aking pagbabalik, yan, pag-uusapan natin ang dinidibdib ni Rian. In the meantime, here is Big Yellow Taxi by Counting Crows. Morning, nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. We talk, you listen. And you're still with me, your one and only Bebe Loves Greta, para sa programang Dibdiban na. So para nga sa mga kakabukas lang ng radyo dyan, kanina pinag-uusapan natin itong problema ng ating listener o ang dinidibdib ng ating listener na si Rian. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, si Rian po ay isang single mom. Yan. So siya ay hiwalay sa kanyang asawa. And she's contemplating kung dapat na ba siyang pumasok sa isang relationship dahil matagal-tagal na rin daw namang wala siyang ina-entertain for the longest time. Okay. So Rian, there really is no right or wrong decision when it comes to falling in love. Diba? Kaya lang, ayan pumapasok yung mga kaya lang natin sa buhay. Yes, kasi given the current situation that you have, ang sabi mo ikaw ay hiwalay sa asawa but not legally separated. Iba kasi yung sinasabi natin na hiwalay kayo, you decided to part ways ng iyong
former husband and iba yung legally separated. Kapag sinabi natin na legally separated, ito yung dumaan kayo sa legal process and then meron kayong kasulatan. I'm not really sure how it works. Pero kapag sinabi natin legally separated, kayo ay kinikilala ng batas na magkahiwalay. Estranged husband and wife. Unlike dun sa basta lang kayo naghiwalay na wala lang, mutual decision nyo lang yun. So, there is no legal basis na may i-declare nyo na hiwalay na kayo, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Especially if you have undergone yung process ng getting married, yung process ng marriage, 'di ba? Kung kayo ay tied by the knot of marriage. So, walang maling desisyon when it comes to falling in love, 'di ba? Doon sa taong pinipili mong mahalin, walang maling desisyon pagdating sa mga ganyang bagay. Because whenever a person is in love, really, 'di ba? Ang nangyayari, we become irrational eh. 'Di ba? People do crazy things whenever they are in love. I'm pretty sure you've done a lot of crazy things before nung ikaw ay in love pa sa asawa mo, 'di ba? Kaya nga lang, napakarami ng factors na dapat nating i-consider dito. Sabi mo nga kanina meron kang mga anak. Meron kayong mga anak ng asawa mo. Yan, I'm not terming it as your former husband, ha? Kasi, ayun, sabi mo nga, hindi kayo annulled, so hindi kayo legally separated, so you're still tied under the knot of marriage, diba? So, ayun, unang-unang dapat mong i-consider dito, ang unang dapat mong tinitingnan dito, yung mga anak mo. How old are they? Diba? Can they understand the concept that you want to, alam mo yun, yung konsepto na gusto mong pasukan? Palagay mo ba, maiintindihan na nila yun? So, ang una mong dapat itanong sa sarili mo yung mga anak ko kaya, ready na kaya sila doon sa ganung konsepto? If ever I will be, kung ako, if I'm in your shoes, Rihanna, I will ask myself, yung mga anak ko kaya ready na sila sa ganitong konsepto? Kung papasok kaya ako sa panibagong relasyon, maiintindihan kaya ng mga anak ko? 'Di ba? Kasi, ang sabi mo nga kanina, hindi naman nagagampanan nung asawa mo yung pagiging anak, yung pagiging tatay sa mga anak mo. 'Di ba? So, literally, you're all they have. 'Di ba? So, kung titingnan mo yung angle na yun, you're all they have. And, syempre, kapag pumasok ka sa isang relationship, automatically you'll have to give time to the person na makakarelasyon mo, hindi ba? You'll have to give time doon. You'll have to give a portion of yourself. Isipin mo, kaya mo pa kaya? Because being a mom, it requires a lot of your time, a lot of yourself. Hindi ba? It will require you, yung pagiging isang ina, lalong-lalo na kung single mom ka. Sa'yo lahat, you are both a mom and dad to your children. So, sa palagay mo ba, kaya mo pang mag-devote ng time sa tao na doon sa tao na i-welcome mo o papapasukin mo sa buhay mo? Yun At saka pati, syempre, ibang tao yan. Alam mo yun, hindi yan ang tatay ng mga anak mo. So, another question enters. Magiging okay kaya dito sa magiging partner mo, sa magiging bagong life partner mo, yung situation nyo? Kasi, alam mo, whenever a person would get into a relationship with a single mom or a single dad, kailangan nilang tanggapin yung package, At kasama sa package, kasama mo bilang isang tao, yung mga anak mo as a package. So, alam mo yun, hindi lang siya buy one, take one. Hindi lang siya ganoon, 'di ba? Kung 2 o 3 yung anak mo, kailangan tanggapin din nung partner mo o nung magiging partner mo na meron kang ganong kasama sa buhay mo. At no matter what happens, alam mo yun, kahit anong pag-aaway ninyo, hindi kanya pwedeng papiliin between him and your children, di ba? Kailangan tanggap niya ng buong buo. Isang bagay yun na kailangan mong i-consider. Kasi alam mo, ang partner, pwede mo yung palitan Pwede, pag naghiwalay kayo, alam mo yun, pwedeng wala na, ayoko na, tapos na. That's it. Pero yung mga anak mo,
Anak mo yan no matter what, at ikaw, nanay kanila, no matter what happens. So, napakaraming factor na dapat i-consider dun pa lang sa portion na yon, di ba? Dun pa lang sa relationship mo, sa mga anak mo, at sa'yo. Yun nga, yung sabi ko kanina, are they ready for that? Palagay mo ba hindi sila masasaktan dun sa sitwasyon? Diba? Kasi isipin mo ha, the fact na hindi sila pinapanindigan nung tatay nila, na tatay talaga nila, diba? Biologically, father nila yon. Imagine kung gano'n yun kasakit sa kanila kapag naiisip nila, diba? Tapos ngayon halimbawa no at magkaroon ka ng bagong partner, paano kung hindi magkaigi? 'Di ba? Well, it's a good thing kung magkakaigi talaga na matanggap ni Peter yung sitwasyon mo, which I guess the case dahil ang sabi mo nga siya naman hiwalay din sa asawa niya. So I'm pretty sure si Peter may mga anak din o may anak din, 'di ba? So yon, kailangan mo munang pag-isipan yon ng ilang ulit. Hindi lang twice, hindi lang thrice, kundi a lot of times. Tanungin mo yung sarili mo ng paulit-ulit. Kasi alam mo, kung titingnan mo yung sitwasyon, doon pa lang sa mga anak mo parang solved na diba? Lahat ng pagmamahal na kailangan mo bilang isang tao, bilang isang ina, bilang isang babae, nandoon na. Kaya nga lang, syempre, alam ko, naiintindihan ko rin naman na merong mga biological needs, diba? At saka merong ibang kasiyahan din naman talaga yung naiidulot ng life partner sa buhay ng isang babae. Pero yun nga, tanungin mo yung sarili mo ng paulit-ulit kung kaya ba ng unang-una, kaya ba ng time mo? Diba? Tapos yung mga tao sa paligid mo, especially your children, kung okay ba sa kanila. Diba? So yun na yung isang bagay na dapat mong i-consider. Another thing that you have to consider, hindi ba mas maganda siguro kung kayong parehas ni Peter, i-consider nyo muna na ma-annul from your previous marriage before entering a new relationship? Kasi, well, with your age naman, you're already turning 40, ang sabi mo nga, I don't think you are looking for someone to flirt with. 'Di ba? You'll probably be dating, o hindi ka pa naman nagde-date kasi, 'di ba? You'll probably be dating or you'll probably choose to date to have a life partner, to have someone na companion mo hanggang sa pagtanda, 'di ba? So it's someone na gusto mong makasama for the rest of your life. So, don't you think it will be better if you will have your previous marriage annulled muna? Kasi di ba parang mas maganda yon? Ang sabi mo kanina, hindi pa kayo nagpapa-annul kasi wala pa kayong pera. Diba? Kasi syempre medyo magastos talaga yung annulment, no? Kanina nagbabasa-basa ako, nagre-research ako, and according to my research, it will approximately take 130,000 pesos to 725, something like that. That is if the other party will not contest the annulment, 'di ba? Pero halimbawa, challenge nung spouse mo yung iyong case, or involved ang property or child custody. So, mas malaki pa yung magagastos. Apparently, gagastos daw ng milyon. Ako hindi ko sigurado, pero according to research, parang umaabot daw ng ganun. So, malaking pera talaga. Kaya lang, if you will not, alam mo yun, kung hindi nyo naman papadaanin sa annulment, di ba, na yun, parang, kung tutuusin, that's already, medyo illegal na yung part na yun. Kasi you're already tied You're already tied with another man. Diba? On the course of marriage. So, medyo marami-raming diskusyon ito. Ayan. So, maya-maya, it's already 11:51 in the morning. Medyo marami-rami tayong ilalatag dito. Pero, ayun yung ilan sa mga bagay na dapat mong i-consider. Hindi ba riyan? So, maya-maya, magbe-break tayo muna tayo ng kauntian. At sa pagbabalik natin, of course, we'll still discuss these things. In the meantime, ipagpatuloy nyo ang pakikinig muna ng magagandang musikang hatid sa atin ng ating himpilan. Here is Someday We'll Know by Mandy Moore.
12:16 in the afternoon. You're still tuned into DZDG 96.7. We talk, you listen. Yes, we talk, you listen. You're still with me, your one and only Beba Loves Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiban na. So kanina nga, before I left off, pinag-uusapan natin yung tungkol dito sa situation ni Rian na isang single mom. Tapos kanina, we were talking about, a few advice. And balikan ko lang yung kung saan ako nag-left off kanina, no? So, yun nga, Rian, if you're still listening, kanina pinag-uusapan natin yung tungkol dun sa annulment, diba? Kasi I think it will be better talaga. Ito, personal view ko to, ha? I think it will be better kung bago ka pumasok sa isang relationship, malinis muna. Alam mo yun, walang sabit. Both of you on both sides. Kasi, ang sabi ko nga kanina, I don't think you'll be dating para just to fling and whatever, diba? If you'll be dating, I'm pretty sure it's because you're looking for a life partner, for a companion sa inyong pagtanda. And alam mo, pero kung talagang hindi nyo maiwasan, no? Kung talagang hindi nyo maiwasan at gusto nyo nang pumasok sa isang relationship together, wala pa namang nakulong ng dahil sa pakikipagrelasyon. Because you see, based on research din naman, based on research, infidelity, kasi pwede nating i-count yun as ganun kasi di ba nga, you are still tied under the knot of marriage. Wala pa namang, ang infidelity kasi is not a ground for annulment. Based on research, ang grounds for annulment or base sa family code din, the grounds for annulment is yung lack ng parental consent, yung psychological incapacity, fraudulence, ganyan, intimidation, impotence, and sexually transmittable diseases. So hindi kasama sa grounds for annulment ang infidelity. Okay. So it's not something na alam mo yun, pwede mo ring gawing grounds for your annulment. Pero what I suggest nga is that undergo the process of annulment muna. Kaya nga lang, alam nyo, kaya marami rin yung nagpo-push ng divorce sa Pilipinas kasi 'di ba, I believe we're the only country na lang sa buong mundo na walang divorce, or dati dalawa ngayon parang Pilipinas na lang yung walang ganun. And marami sa mga senador natin or ilan sa mga senador natin yung nagpo-push nun, and may ibang tao na pinupush talaga yung divorce because it's easier compared to annulment. Dito kasi sa atin, napakatagal desisyonan ng husgado yung annulment. Unang-una, it's gonna cost you a lot of money compared to divorce, 'di ba? Mas mabilis pa yung proseso ng divorce kaysa sa annulment. Pero given na sa atin ngayon kasi ang meron lang tayo is annulment pa lang, wala pa tayong divorce. I think mo muna yun. Parang personally, my personal view is that ipa-annul nyo muna yung inyong marriage before going into another relationship. Kasi what if you decide, diba? What if you decide to get married? Hindi pwede. Diba? Hindi pwede kasi you're still tied in You're still married, 'di ba? Kahit pa sa mata ng mga nakakakilala sa inyo kayo hiwalay na ng iyong ex-husband, hindi mo siya totally matatawag na ex-husband because hindi nga kayo annulled. Hindi alam mo yun, hindi invalid. Valid pa rin yung inyong kasal kahit sa ang anggulo tingnan. 'Di ba? Well, sabi ko rin kanina, based on research naman talaga, medyo matagal ang proseso ng annulment dito sa atin. Kaya lang wala tayong magagawa That's the consequences. That's one of the consequences of marrying at the wrong age and to the wrong person. Kaya dun sa mga hindi pa dyan nahahanap yung kanilang forever, hindi pa nagpapakasal, o 'di ba? Yung pagpapakasal is isang bagay na kailangang pag-isipan ng ilang ulit, kailangan sigurado kayo, and whenever you are already under the course of marriage, you have to choose each other every day para walang marriage na ma-break at walang mga batang kawawa, di ba? You have to choose to love each other every day. Kaya nga lang sa ganitong sitwasyon, di ba, na naghiwalay na, matagal nang hiwalay, tapos yung other party meron ng ibang pamilya,
it's not a good thing to get even with your former partner or with your spouse. 'Di ba? Hindi naman maganda na papasok ka rin sa isang relationship to get even with your ex-partner because ang sabi ko nga kanina, may mga bata na involved. 'Di ba? Kung wala sigurong bata na involved, siguro madaling magdesisyon. 'Di ba? Pwede mo sabihin na, sige, wala naman akong kailangang intindihin na mga buhay na hawak na kumbaga na dala-dala ko, 'di ba? Kasi sariling katawan lang ako, solong katawan lang ako. So whatever I would like to do with my life, I can do it. But then again, if there are children involved, especially that there are children involved, napakaraming kailangang i-considera. So as for me, Rian, kung talagang hindi mapigil at kung talagang pakiramdam mo panahon na para ma-in love ka, go on. Nothing is ever wrong with being in love. But then again, look at the factors. Think of your children. At kapag palagay mo wala namang maapektuhan, palagay mo mas makakadagdag pa at mas makakaganda pa sa buhay ninyo yung pagpasok mo into another relationship, go on by all means. Hindi ba? And ayan, wala na naman tayong oras. It's already 12:22 in the afternoon. Ayan, sa mga may katulad na sitwasyon ni Rian, and especially to you, Rian, sana naman itong afternoon na to fruitful para sa'yo, diba? Sana yung aking advice made sense to you. At kayo, mga listeners natin dyan, baka kayo ay merong mga dinidibdib dyan na gusto ninyong idulog sa ating himpilan, maaari kayong mag-text sa mga susunod na araw. I-text nyo yan sa aming official text line o di kaya naman ay isend nyo sa ating official Facebook page. At yan ay ating tutugunan as much as we can. Ayan, kailangan na muna nating pansamantalang magpaalam. Kailangan na muna nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. Ito pa rin po ang nag-iisa ninyong Bebe Loves, your one and only Greta, para sa programa na palaging nagpapaalala na kung may pinagdadaanan ka, wag mo nang tambayan. Daanan mo na lang yan. At pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban Na. I'll see you again tomorrow, same time, same voice, same frequency. Only here on DZDG 96.7. We talk, you listen. At syempre, iwanan ko kayo ng isang kanta. Here are the songs of All for One. DZDG 96.7. Crafted by hand. Assisted by science and technology. Just for the tip of your tongue.